update, so walang katulad na camp meeting na ito. Truly, God's heartbeat in this end time is the bride of Christ. Kaya naman po, sa Day 2 ng Living Like Jesus Youth Camp 2026 ay hayag na hayag ang pinakapuso ng Diyos para sa kanyang iglesia. At ito nga po ay kanyang ibinaba dito sa mga kabataan. Let's watch this. I could feel the presence of the Lord here. It was so refreshing and I felt so free in the moment. From what I experienced po, I couldn't stop crying after I got baptized and then they put me out of the water po. When I kneeled down, I couldn't stop crying, and even though I wanted to be quiet, I couldn't be quiet. It's like my heart was open and I just allowed my feelings to flow out po. It felt like I couldn't hold in my feelings, I couldn't keep it in. So now my feelings are fully out and I can't hide them anymore po. I think one thing po na tumatak is yung dating po na sinabi, thy will be done po. Parang feeling ko po, nasa Lord po lahat na kailangan ko pong ibigay sa Kanya lahat and everything will be fine and everything will be good and it's all in His will po. Tumutulo lang po yung luha ko, parang hindi ko po alam kung bakit. Parang isuko po ganun, give it all to the Lord po. So kung titingnan nyo, luha. Bakit luha? Bakit yan yung nakatatak sa atin? Bakit yan tayo? Bakit yan yung pinapamuhay natin? Because tears is the heart of Jesus. Compassion of souls, sincere prayer, brokenness before God, love for the people, intercession for revival, and complete surrender to the will of Jesus. Sa pagtayo pa lang ni Apostle Prince, basag na agad yung puso mo. Unang araw pa lang po ng gawain na to, parang nasa pangatlong araw na kami kasi mula po sa buhay po ni Apostle Prince na alam niyo po yung parang hinalukay po yung buhay ko na sa bawat mga araw kasi po nagkakaroon po tayo minsan ng mga pagkukulang. Sa bawat panalangin, minsan po nararamdaman po natin na ay dapat ba, Lord, nasan ka? Pero pinaalala po ni Apostle Prince na sa bawat pananalangin po na bunga po ng may sinseridad na puso, lahat po yun ay pinapakinggan ng Diyos. Kung gusto nating maging living like Jesus Youth, kung gusto nating mamuhay, kagaya at kawangis niya, kailangan dala-dala din natin kung ano yung nasa puso niya. Hindi pwedeng mawawala. So that's why we are called the weeping prophets. Dahil ginagaya natin kung anong ginagaya ni Jesus, kung paano siya umiyak, kung paano niya binubuhat lahat ng bagay. Because you were made to love Him and follow Him. Nothing else. Pag minahal mo na siya ng totoo, you begin to carry what He carries. You begin to cry kung anong iniiyak ng Lord. Lahat ng iniiyak natin sa Lord, walang nasasayang. Amen? Walang nasasayang. Because when tears are offered up to the Lord, hindi siya nasasayang. But they became a powerful prayer that moves the heart of God. At sa lahat po ng mga bagay po patungkol sa pananalangin, bunga po talaga ng malinis na puso. Doon po talaga diniklik ng Lord sa akin na sa bawat pananalangin, maikli man o hindi, mahalaga may iyak. Yun po yung pinaalala sa akin ng Lord sa buhay po ni Apostle Prince na nakikinig po ang Lord. May mga time na hindi nga daw po natin to minsan mararamdaman agad, pero hinihingi ng Lord yung time talaga natin na bumabad sa presence ng Lord. Naging deeper yung connection ko with the Lord. Kumbaga, yung depths ng heart na mas pinadep pa, ganun po yung nangyari. Sa buhay natin bilang kabataan, ang love niyan ay naging daan upang mga kabataan ay nawala sa katotohanan. Dahil sa first love, second love, third love, fourth love. Amen? O marami pang love, love, love. Madaling isulat ang puso. Pero itong totoong pag-ibig na yan, ang pwede lang magbigay sa atin at maranasan natin ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Ang sinamang na kay Kristo'y bago ng nilalang. May sinabing kalahating na bago. Buong kalikasan niyo ay pinalitan ng buhay ni Jesus.
At di siya tumira dyan sa inyo para maging flower base. Tumira siya dyan sa inyo, living like Jesus, end time bride of Christ, para mahayag sa pamamagitan niyo. We came to seek your face. We came to love you, Lord. Ah! Your holy name we praise. Oh, hallelujah! You are our love. Sasabihin namin sa buong Pilipinas, buong mundo, you are our love, our first, our last, and forever love. Kapag nagtanong sila, sino yon? Iisigaw namin, Jesus Christ, the bridegroom. Ah! Yung heart-to-heart talk ko po sa Lord na yung puso po natin sumisigaw at umiiyak po sa ating Diyos na buhay. Ang siya nga po nagsasabi kung ano po yung nilalaman po ng puso po natin sa harapan po ng Lord. Like super po talagang gaanong pakiramdam ko kanina as in nawala po lahat ng mga problema ko po sa buhay ko. Basta naisip ko lang po noon si Lord lang po talaga. Kaya sobrang iyak ko po talaga. Pagkatapos po nun, parang kulang pa nga po yung oras para naluluha ka pa po na gusto mo pa po tumakbo sa isang lugar po na hindi mo po alam kung paano po siya matatapos. Kasi grabe po yung, hindi po sa emosyon, kundi po matindi pong karanasan. Kaya hindi ko po alam kung ano po yung mararamdaman ko. Na para po bang ako lang po yung mag-isa dun po sa lugar po na to na parang alam niyo po yung parang love room. Yun pong love room na yun, kami lang po ng Lord. Wala po ako nagawa kundi lumuhod at umiyak sa harap ng Panginoon dahil iba po talaga ang pakiramdam. Yung so much love na nag-embrace sa akin, grabe yung pag-envelop at pag-engulf ng love sa akin ng Lord. At tumatak po sa puso po natin yung sinabi po ni Tatay na nananabik po ang Lord sa kanyang bride na pakakasalan po, na makasama niya po tayo sa kanyang anumang oras at araw na pagbabalik. Iba po yung binababa po ng Lord. Kasi kung noon po, purity, pero mas matindi pa po, nakaayusan, kabanalan, na ihaharap ka talaga bilang bride. Na ganun po nga po yung naunawaan ko po, na dinala po kami dito, hinahanda po kami mga kabataan, para din po sa ibang mga kabataan po sa paglabas po namin. At bilang pong bride po ng Lord, makita po sa amin yung modesty, yung pong maging ehemplo po kami, yung po yung tinuturo po sa camp meeting na to na alam niyo po na day 1 pa lang, pero ang dami mo po na ini-instill po ng Lord at ihaharap ka talaga niya na malinis. Hindi ka po kinikilig eh. Pero yung pong pure ng puso, napakaluwag, napakamalmanay, napakasarap na parang alam mo kung ayaw mo na matapos yung bawat gawain. Yun po yung new thing po bilang bride po ng Lord. Nag-e-expect po kami na mas matindi pang bagay po dahil day 1 pa lang po ito. Pero parang napakatindi na po, napakadami na po nang ini-instill po ng Lord sa buhay po namin. For the next few days po, and I'm expecting more greater things to come po. That's all for our Living Like Jesus Youth Camp 2026 Day 2 with its theme, Jesus, My First Love and Forever Love. Manatili pong nakatutok dahil sabay-sabay pa nating saksihan ang mga dakilang kaganapan at ang dakilang paghahanda para sa dakilang kasalan. Dito lamang po sa one-of-a-kind camp meeting na ito. Mula sa bansang Pilipinas, patungo sa buong mundo, ito po si Glyza Pariso para sa Victorious News. Walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lamang.